Sa Camp Crame sa Quezon City, nagpalipas ng magdamag si dating Senador Bong Revilla kasunod ng pagsuko niya kagabi matapos ngang isyuhan ng arrest warrant sa isa umanong ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. May unang balita live si EJ Gomez. EJ. Igan, magdamag tayo nagbantay dito sa PNP-CIDG headquarters kung saan nga sumuko si dating Senador Bong Revilla kasunod ng inilabas na arrest warrant sa kanya ng Sandigan Bayan kaugnayan sa 92.8 million peso flood control ghost project umano sa Pandi, Bulacan. Mag-aalas 10 kagabi, namataan ng GMA Integrated News ang pagdating ni dating Senador Bong Revilla sa PNP-CIDG headquarters. Kasama niya ang misis niyang si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak nilang sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. Bago yan, sa isang Facebook Live pasado alas 9 kagabi, iginiit ni Revilla na inosente siya at tila wala aniyang due process na nangyari. Gayunman, haharapin daw niya ang kaso. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero gano'n pa man, haharapin ko to ng walang takot. Napakasakit po para sa akin. At para sa aking pamilya. Please pray for me. Kinumpirma ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na sumuko sa mga otoridad si Revilla. Former Senator Bong Revilla have pumunta dito sa Camp Crame together with his wife, tapos yung mga anak niya, then para mag-surrender. So nag-surrender sila? Yeah, so surrender sila. Pinroseso siya sa PNP-CIDG headquarters. The usual reading of the Miranda rights, the nature of his arrest, taken to custody, and of course yung medical check-up niya for the medical certificate, and the usual pagkuha ng mga fingerprint blood. Sa pagdating ni Revilla sa Camp Crame kagabi, naging mas mahigpit ang seguridad sa PNP-CIDG. 10:30 p.m., may dumating na van na naghatid ng bed frame at kutsyon. Sa PNP-CIDG nagpalipas ng gabi si Revilla. 4th Division ang hawak ng kasong graft laban kay Revilla at 6 na iba pa. Sa pamumuno ito ni Justice Michael Frederick Musngi. Nasa 3rd Division naman kung saan chairman si Justice Carl Miranda ang malversation case na walang inirekomendang piyansa. Nag-utos na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan 3rd Division matapos makitaan ng probable cause para ipaaresto si Revilla. Gayon din ang mga dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, Emelita Watt, Juanito Mendoza at Christine Pineda. Naglabas na rin ng whole departure order laban sa kanila. Sa kasong inihain ng ombudsman noong nakaraang linggo, inakusahan sila ng pagsasabwatan para ilabas ang pondo para pampagawa ng 92.8 million peso ghost flood control project umano sa Purok 5 Barangay Bunsuran sa Pandi. Sinisika pa naming makuha ang panig ng iba pang akusado. Iga, nananatiling mahigpit ang seguridad dito sa PNP-CIDG. 5:30 a.m. kanina nang ibalik muli itong mga barikada dito yan sa kalsada harap ng headquarters ng PNP-CIDG. Simula nung sumuko dito si dating Senador Bong Revilla ay wala pa naman tayong na-monitor na lumabas na sino man maliban na lang doon sa isang itim na van at puting pick-up. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. EJ, may impormasyon ba kung ililipat na mamaya si Revilla sa Sandigan Bayan? Igan, sa ngayon wala pa tayong natatanggap na impormasyon ukol dyan mula sa PNP, CIDG. Pero ayon doon sa nakausap natin na PIO officer ng CIDG ay posible raw na magkaroon ng press conference ngayong umaga. Yan yung aantabayan na natin dito sa PNP, CIDG headquarters. Igan? Maraming salamat, EJ Gomez. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.